ang tabernakulo. Nang magkagayoy, tinakpan ng ulap ang tabernakulo ng kapisanan at pinuno ng Panginoon ng kalulatian ang tabernakulo, sapagkat ang ulap ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tabernakulo sa araw at may apoy sa loob niyaon sa gabi, sa paningin ng buong lahi ng Israel sa kanilang buong paglalakbay. Ang huling kabanata ng Exodo ay tinalaga sa detalyadong paglalarawan ng pagtatayo at pagtatalaga sa tabernakulo. Ito ay espesyal na mga sandali kung saan masayang nakilahok umambag ang bawat isa ayon sa kanilang kaya sa dakilang gawain ito para sa Elohim. Ang pangunahing dahilan ng Elohim kaya itinatayo itong portable na templo ay ang hangarin niyang manirahan kasama ng kanyang bayan. Ang hangaring ito ay natupad sa katawan ni Yeshua at malulubos ito kung tayong lahat ay nakasama na niya sa bagong lupa. Ang Sabado, ang malayang handog, ang tabernakulo, ang pagtatayo, ang pagtatalaga, ito pang mga tabernakulo si Yeshua at ang bagong Jerusalem. Ang paghahanda, ang Sabado, 6 na araw na gagawa, katapat ang ikapitong araw ay pangilin ninyo, isang sabat na takdang kapahingahan sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyan ay papatayin. Matapos masulyapan ang kalulatian ng Elohim, pinahayag ni Moises sa mga tao kung ano ang inuutos ng Elohim. Kabilang sa mga tagabilang ito ang pakikipag-ugnayan nila sa Elohim sa panahon, ang Sabado at sa lugar, ang tabernakulo. Itinilaga ng Elohim ang Sabado na espesyal na panahon para masiyahan tayo sa kanyang presensya at mga nilikha. At ipinaalala niya ito sa Israel bago niya pinahayag ang 10 utos. Pinapaalala ng Sabado sa atin na ang Elohim ang ating manlalalalang at manunubos. At dinadala tayo sa hinaharap kung saan magsasaya tayo na kasama niya magpas sa walang hanggan. Ang malayang handog. Magsikuha kayo sa inyo ng isang handog na kaan sa Panginoon. Sino mang may kusang loob ay magdala ng handog sa Panginoon, ginto at pilak at tanso. Magsikuha kayo sa inyo ng isang handog na kaan sa Panginoon. Sino mang may kusang loob ay magdala ng handog sa Panginoon, ginto at pilak at tanso. May dalawang paraan upang makabahagi sa gawain ng tabernakulo. Pagbibigay ng materyales at pagtulong sa mga gawain. Mahigit sa 1 tonelada na ginto, umabot sa 3.75 toneladang pilak at tinatayang 2.5 toneladang tanso ang ginamit. Ganun din ang kahoy at iba't ibang mga tela. Saan ito galing lahat? Kalimitan dito ay galing sa mga taga-Ehipto na hiningi ng mga Israelita nang sila ay umalis. Dagdag pa, kinailangan ang mga tagagawa ng sinulid, mananahi, karpentero, pang-uukit, mag-aalahas at iba pa. Lahat ay gustong tumulong na sinabi sa Leel, Aholiab at ilang mga gawa ay sinabihan si Moses na patigilin na ang mga tao sa pagdadala ng handog. Upang matapos ang gawain nito, pinagkalooban ng banal na spiritu ang lahat ng mga manggagawa ng kakayahan. Ganon din, patuloy niyang binibigyan ng kaloob lahat na nakikipagtulungan sa gawain ng Elohim. Binigyan ng Elohim ang mga lalaki at babae ng mahalagang kaloob, iba't iba ang binigay niya. Hindi lahat ay pareho ang lakas ng katangian o lalim ng kaalaman. Ngunit bawat isa ay nararapat gumamit ng kanilang talento sa gawain ng Panginoon. Gaano man kalit itong kaloob tingnan. Ang tapat na katiwala ay talinong pinangangalakal ang mga pinagkatiwala sa Kanya. Ang tabernakulo, ang pagtatayo, at nakita ni Moses ang lahat ng gawain at narito ang ilang nagawa na kung paanong inuutos ng Panginoon ay gayon nila ginawa at pinagbabasbasan ni Moses. Ano ang mga elemento ang kailangan para matugunan ang mga tungkulin sa tabernakulo ng pagpupulog? Ang tabernakulo, banal at kabanal-banalang daan. Ang gilintuang arka, ang lamesa ng tinapay, ang kandelero, ang altar ng insenso, ang altar ng sinunog na handog, ang hugasang
panso, ang panlabas na patio, ang epod, ang bulsa sa dibdib, ang iba pang mga damit. Ang pagtatayo ng may tayo na ang santuaryo, ang tabernakulo at ang panlalabas na patio ay tahanan ng dalawang magkaibang paglilingkod. Ang araw-araw at ang taunan, ang iba't iba ng mga seremonya kapag pinagsama ay nagtuturo sa atin na ayaw ng Diyos sa kasalanan. Nililigtas ng Elohim ang makasalanan. Awasakin ng Elohim ang masama. Sinisiguro ng Elohim na sa atin ang malulahating kinabukasan. Sa pamamagitan ng pang-araw-araw na serbisyo, pinakita ng Elohim ang paraan ng kanyang pagpapatawad ng biyaya sa nagkasala. Sa kamatayan ng inosenteng hayop, ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa pamamagitan ng taunang serbisyo, ng araw ng pagtubos, pinakita ng Elohim kung paano niya papawiin ang kasalanan sa universo. Pinapakita ang huling solusyon sa problema ng kasamaan. Ang santuaryo ay lugar din ng pagsamba sa Elohim, pagpuri at pagpapahayag ng salamat sa Kanya. Ang pagtatalaga ang magkagayoy tinakpan ng ulap ang tabernakulo ng katusanan at pinuno ng Panginoon ng kalwalhatian ang tabernakulo. Ang aklat ng Exodo ay nagtapos pagtatalaga ng santuaryo at mga pari nito. Ang pasimuno sa kabanatang ito ay Elohim na pinuno ang lahat ng malulati niyang presensya. Ang presensyang ito ay patuloy na sumama sa tabernakulo, ulap at sikina. Ang nakikitang banal na kalwalhatian sa pagitan ng mga kerubin sa arka. Matapos ang ilang buwan ng trabaho, natayo ang santuaryo sa unang araw ng unang buwan sa 2 taon tapos silang umalis sa Ehipto. Lahat ay nakaayos ng sunod-sunod. Arka, kortina, lamesa, ilaw, ginugtong altar, ansong altar, hugasan at talaga. Sa huli, si Aaron ang kanyang mga anak ay nakasuot ng kanilang damit pangpari at pinahiran para sa kanilang misyon. Walang salitang makapaglalarawan sa kalwalhatiang nakikita sa loob ng santuaryo. Ang mga ginintuang dingding na nasisinagan ng liwanag mula sa kandilero, ang matingkad na mga kulay bordadong mga kortina at ang diningning na mga anghel, ang dulang at ang dambana ng kamangyan, ang titinangang ginto, sa kabila ng ikalawang lambong ang banal na kaban, at ang mahiwagang mga kerubin, at sa itaas noon ang Shekinah, ang nakikitang pagpapahayag ng Yeshua Wawhay. Ang lahat ay pawang isang malabong anino ang kalwalhatian ng templo ng Elohim sa langit, ang nakilang sentro ng gawain para sa kaliligtas ng tao. Iba pang mga tabernakulo, si Yeshua at ang bagong Jerusalem, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Elohim na nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila ay magiging mga bayan niya, at ang Elohim din ay sa kanila, at magiging Elohim nila. Ang 1:14 ay literal na nasasabing si Yeshua ay naging laman at tumahan, naging tabernakulo kasama natin. Sa kanyang pagkakatawang tao, si Yeshua ang walang hanggang Elohim ay natupad ang hangarin niyang manirahan ng pisikal kasama natin. Siya ay naging Emmanuel, Elohim na kasama natin. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, magpapatuloy ang Elohim na manirahan kasama natin ngayon. Ngunit malapit nang dumating ang araw na makakaharap natin ang ating Elohim at maninirahan kasama niya sa maharlikang tabernakulo na siya mismo ang naghahanda para sa atin, ang bagong Jerusalem. Mangyayari ito kung makumpleto na ang plano ng kaligtasan at lubusan ng mabura ang kasamaan. Inutusan ng Elohim si Moses sa Israel at kanilang igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila, at tumira siya sa santuaryo sa gitna ng kanyang bayan. Sa lahat nilang nakakapagod na paglalakbay sa disyerto, ang simbolo ng kanyang presensya ay kasama nila. Kaya tinayo ni Mesaya ang kanyang tabernakulo sa gitna ng ating tirahan. Nilagay niya ang kanyang tolda sa tabi ng mga tolda ng mga tao upang makapanirahan siya kasama natin at upang makabisado natin ang kanyang banal na katangian at buhay.